Good day mga kahabi! Sana namang napakagandang araw ba sa inyong lahat? By the way, this is Wayne from RGO Mini Coop at iba pa. And for today's video is, ayun nga, i-update ko na naman kayo sa ating Mini Coop, especially sa ating mga bagong dating na mga alaga natin this year. Especially yung ating Cochin Ball, Silky, and yung ating Serama, and of course yung ating mga chabo na rin. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga update dun sa kanila, kung ano bang nangyari sa kanila. Kasi nga nung these past days kasi, and of course nung siya nga pala mga kahabi, nung nakuha ko pala yung ating Silky doon sa ating isa sa mga doon sa ating president ng ating club, is doon pa lang sa coop is medyo may napansin na kaming kakaiba sa kanya. Meron po siyang sakit, medyo payat siya, and medyo nag-aalala tayo baka nga hindi mag-survive, but for now papakita ko sa inyo ano yung update sa kanila. 2 weeks later, nung nakuha natin ito mga kahabi kay Sir Boyet, napansin na namin na may diferensya yung mata niya. Nung una, akala ko nga ay Coryza nung una kong pagkakita. Mali pala ako kasi nga yung Coryza kasi namamaga yung buong paligid ng mata niya. Isa sa napansin ko nung tinanggal namin yung kanya, tinanggal ko yung parang puti dyan. Actually, mucus yan na namuo. May yung eyeball niya is may sugat. May sugat yun siya, kaya palaging may langgim na lumalabas to protect them na hindi masyadong masakit para sa kanya. And actually mag 2 weeks na siya sa amin, and so far so good is medyo mataba na yung ating alaga, at so far is maliksi naman yung ating alaga, walang ubo, sipon, kung ano mang sakit. Yun ang taga yung problema sa kana, yung mata niya na may diferensya. Siguro may nakaaway dun sa dating may-ari kasi may mga lalaki din doon, baka siguro natuka or what. Kaya nung tinanggal ko, ayan, yung kanyang eyeball is lubog na, medyo may sugat yung kanyang eyeball na sa loob, patuloy na lumuluha to para manigas yan. Pansinin nyo mga kahabi, hinugasan ko na yan ng tubig na may asin, and of course pinainom din natin ng vitamins and antibiotic para patuloy na gumaling. And so far is medyo may mataba na sila kasi nga malakas naman talaga silang kumain. Ang problema nga lang yan, yung kanyang mga mata na may diferensya. So far so good is gagawin natin ang lahat para kahit papano gumaling yung kanyang kalagayan. And so far hindi naman siya Coryza, iba naman kasi yung Coryza yan lang talaga may sugat yung eyeball niya at medyo lumubog na. And ito yung kanilang kalagayan. Ayan, maliksi naman, hindi naman nangihina, and makulit nga Yun nga lang yung problema, yung sa ating cat is medyo yung mata niya talaga medyo may diferensya. And wala namang problema doon kasi gagawin din naman natin yung breeder soon. Medyo bata pa sila, hindi ko alam kung anong ilang buwan na sila. Siguro sa pagkakatansya ko is nasa mga 5 to 6 months na siguro to sila, and magkakapatid po ito. And hoping soon makahanap tayo ng kaparehas niya na hindi magkapatid. And for now is i-experiment muna natin na magkapatid, although na hindi talaga siya advisable. Pero kung tayo is gusto natin ng experiment, and why not, wala namang problema kung itatry natin, baka mas gumanda pa yung kanyang bloodline, ganon. And of course mga kahabi, ito naman yung ating Cochin Ball, yung update sa kanila. Yung nga lang, pag yung manok ay hindi lumaki sa atin, kasi nga ako gusto ko yung may maamo talaga, yung nalalapitan or madaling mahuli. Kaso sa case niya is yung babae is yung napakaamo, yung pwedeng damputin lang. Hindi katulad nitong lalaki is siguro naka-experience to ng inaway ng mga ibang manok na mas alpha sa kanya, kaya ayun, may takot na siya na lumapit sa ibang mga manok. And siyempre sa tao, pag nilalapitan siya is hindi talaga agad-agad nahuhuli, pahirapan to the point na medyo na talaga siya, nangihina sa kakatakbo pati yung nanghuhuli.
Pero madali lang naman ang technique dyan is always na natin siyang hands-on na hinawak-hawakan para bumalik yung kanyang tiwala. But it's good naman talaga na medyo mailap sila para maging sila safe din. Para sa akin na isa din yung magandang points, pero para sa akin mas maganda talaga na madaling mahawakan at madaling madampot, especially pag free range. So ganyan, yung babae lang talaga ang napakaamo. Yan, madali silang hawakan, unlike dun sa kanyang kapatid na cock is pahirapan talaga. Yun lang naman talaga yung medyo mahirap hulihin pag naka free range. But of course, pag sisikapan natin na maging okay yun siya, para at least naman susunod pag pinibreed natin or naka free range is hindi siya mahirap or hindi na siya mailap. And ayan, madali lang talaga. At ang case naman nila is medyo na sila, mataba na kasi payat din talaga yung kinuha ko. Continue lang talagang papainom natin ng vitamins, and wala na rin yung kanilang medyo tawag nito. Yung kinuha ko kasi merong parang may halak, pero pinainom natin ng tawag nito yung Primoxil capsule for 1 week. And of course, iba pa yung pinapainom ko na iniinom nila ng tubig na may Primoxil powder din. And sa ngayon is medyo nagigain na yung kanilang weight, and medyo tumataba na rin kasi nga napakalakas din talaga nilang kumain. Mainam talaga na ganun para maiwasan yung pagkahawa ng iba nating mga alaga and malusog sila if in case na gusto na natin silang i-breed. And sa pagkakaalam ko or pagtansya ko sa kanila is nasa mga 7 to 8 months na, kasi yung lalaki kasi nangangasta na yan except sa feel ko magkapatid din tong dalawa, kaya ganun. And of course mga kahabi, ito naman yung ating mga chabo. Yan yung alpha male, and saka yung kanyang anak din niya yan. Yan yung pinaka latest na anak niya. Actually dalawa yan, pinamigay ko kasi long leg, pero yan sa kasamaang palad yung babae is bulag na, kasi yung kanyang, pansinin nyo pag yung mata natin pag nilalapitan or madilim or maliwanag is lumiliit, lumalaki yung kanyang, di ko tawag doon, mata niya yung gumagalaw. Pero dyan sa case niya, sa kabila niyang mata niya is hindi na siya nakakita kahit anong gawin ko, kasi nga ang nangyari dyan is siguro kinagat ng daga yung kabilang niya, gilid ng kanyang palong, malapit sa kanyang mata. Doon nagsimula nasugat, tapos nagnamlay, pero patuloy tayong ginamot ng antibiotic kaya gumaling. Yun nga lang, ang problema is bulag na po siya, although perfect pa sana nga pang show and short leg talaga. Yun nga lang wala talagang perfect sa pag-aalaga ng manok. May mga bagay talaga na hindi natin kontrolado mga kahabi, kaya kung minsan kailangan talaga nating mag-ingat. Kahit pa naman siguro kahit gaano nating pag-iingat, may mga bagay talaga na nangyayari na hindi natin inaasahan. But of course, nangingitlog na rin yan mga kahabi, kaya binalik ko na lang sa ama nang magkaroon na naman tayo ng mga short leg na palabas, especially sa mga kak. Ang mga natira kasi nating mga kak is isa lang yung short leg, kasi yung isa ay pinamigay na natin, the rest mga mga long leg na lahat. But I'm so happy and so glad, kasi nga happy and malulusog sila despite of sa mga nangyari sa kanila, mga disgrasya. And ayan na yung mga natira nating mga kak. Isa lang yung short leg dyan, the rest mga long leg na po sila. Yan yung gusto kong mangyari mga kahabi, na sama-sama sila, na naka free range, na hindi nag-aaway. Yan yung pinakamaganda talaga na gusto kong mangyari, especially sa mga cocks. And ayan, although na magkakapatid lang talaga yan sila lahat, related sila lahat, wala namang problema dun for as long as masaya and lugon pa rin sila lahat.
hindi pa rin, although yung mga alaga ko hindi naman perfect, pang pet lang talaga mga kahabi. And wala namang problema kung pang pet. And of course, papahuli ba ang pinaka una-una nating alaga na standard bantam? Si Tisoy, si Olats. Si Olats ay anak na niya yan kasi yung pinaka hen natin is pinamigay na rin natin. Kaya ngayon, wala pa silang mga palahi. Kasi yung iba nung nagkaroon tayo ng palahi, pinamigay rin natin. Kaya kasamang palad is nagkaroon siya ng nag-iisang sisiw lang talaga magkahabi. Kaso nga lang, nung bumalik na ako sa bahay is namatay din. At ayan mga kahabi, sana'y kapulutan ninyo ng kaalaman, aral, at mga tips na rin na pwede nyo magamit and ma-apply din ninyo, especially sa ating mga newbies na gustong magkaroon at mag-alaga ng ating mga fancy chicken. Regardless kung ano man yan, fancy man yan, or yung ating mga panabong, or yung ating mga native na pangnegosyo. Mahalaga pa rin mga kahabi na meron tayong alam para maiwasan yung pagkamatay at maiwasan din yung gastos, especially sa mga newbies na kakasimula pa lamang. Mas mainam nang meron tayong alam kahit paano maiwasan ang mga bagay-bagay na maaari nating ikasakit ng ating mga bulsa. And maraming salamat sa inyong mga kahabi, especially sa aking mga subscribers na patuloy na sumusuporta. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kahabi. At don't forget to like, share, and subscribe para maging updated pa kayo sa mga darating nating mga bagong uploads. At lagi nating tatandaan mga kahabi na walang magiging isang kahig o isang tuka kung tayo ay matyaga. Always may nilaga. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kahabi. Hanggang sa muli. Paalam.